Philippians chapter 4, verse 19. Okay? Favorite passage and so familiar. Correct? Philippians chapter 4, verse 19. And my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Let us pray. Father God, let your words that comes from this passage be clear in our midst as we enjoy, Lord God, and exegeting and in interpreting what Paul has said in this passage, Lord. Let your Spirit guide us and give us wisdom as we go on in pondering upon these words, O God, of yours. And let your guidance and your knowledge be with us. Have mercy with your servant, Lord God, that I may deliver this passage with the proper exegesis, O God, and interpretation. Thank you, Father God. To you all the glory and honor and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Merong sikat na kanta nung 80s. Hebrewic yung kanyang genre, na alam ko na maraming nag-abot dun sa generation na yon, yung kantang Jehovah Jireh. Okay. Kanina sa keyboard, sinusubukan ko pa rin siyang tugtugin. Hindi pa rin siya nawawala sa sa aking sistema. Still, I remember the chords, still, I remember the lyrics, and still, I remember the tune. And habang tinutugtog ko kanina, medyo napapasayaw pa rin ako. Okay? Sumikat ito sa grupo ng mga charismatics, sa grupo na, lalo na sa grupo nila Brother Mike ng El Shaddai. Kung natatandaan niyo yung kasikatan ng Shaddai o ng El Shaddai, kinakanta nila lagi yung Jehovah Jireh. Familiar? Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. Yeah. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. Sa una, medyo mabagal pa yan eh. Di ba? Tapos biglang tutulin yan, biglang bibilis. Tapos may halong tambourine dance yan. Di ba? Natatandaan ninyo, may halong tambourine dance, may mga flag na nagwawagayway. Tapos biglang lalabas si Brother Mike na puting-puti yung suot at magpapaikot ng panyo na may langis. Nakabalot ng langis yung bote ng langis nakabalot doon sa panyo na binalutan ng goma para maging parang sipa yung itsura niya. Nakita niyo yung sipa, di ba? Tapos iikot niya yun. Kanya ihahagis yun sa malayo. Habang hiyawan yung mga tao, kinakanta yung Jehovah Jireh. Tapos kakanta yung And God shall supply all of my needs according to His riches and glory. Kasunod? Just charge over me. Jehovah Jireh cares for me. Di ba? Oo. Tapos ano pa yan? Magiging solemn pa yan sa huli hanggang sa magkakapuspusan na. Di ba? Magtatakasan na yung kamay. And God shall supply all of my needs. With matching iyakan na yun. Yan yung drama ng Jehovah Jireh song. And it is a very much emotionally driven song, itong Jehovah Jireh. Showing and claiming that this passage from Philippians chapter 4 verse 19 is a promise of God. Yes or no? Sino sa inyo ang hindi nag-isip na hindi promise yan? Sige nga. Wala. Lahat tayo noon, iniisip natin that this is a promise. Di ba? Kung nabubuhay lang si Inday Badiday ngayon, sikat na sikat siya sa atin kasi lagi natin ginagamit yung word na promise. Di ba? Babalik ako, promise. Di ba? Si Inday Badiday, di ba? Yung mga kabataan, hindi na sila maka-relate. No? Halatang-halata na yung edad natin. Ano? Hindi, si Inday Badiday nung una. Siyempre, kinaya na lang siya ng Inday Garutay. Di ba? Sila.
Si Inday Badiday kasi, kada commercial, lagi yung sinasabi, promise. Gagano yan. Tapos with matching husky voice. So, yung Jehovah Jireh song na tinutugtog ng kasabayan ng mga, kung natatandaan niyo yung mga, they rush in the city, they run in the world, yung mga ganun. Yung mga kanta yan, di ba? Hindi pa uso nun si Don Moen, wala pa nun si Darlene Sheik. Okay, yan pa yung mga usong kanta nun. Nabibili yan sa Praise Inc. Praise pa nun. Okay, counterpart ng Papuri. Kaset pa. Tama ba, Jo? Kaset pa yung ginagamit nun. Kaset pa, di ba? Oo, kaset pa yung mga kulay puti yan. Tapos mga banderitas yung yung design. Yung, tapos may mga trompeta yung design ng kaset. Yan yung itsura nun. Para sa mga kabataan na hindi umabot sa generation na yon, yan ang praise and worship namin nung 80s sa early 90s. Tama ba? Oo. Ito yun, throwback Sunday tayo ngayon, di ba? Throwback. Naalala ninyo. Kaso, ito na naman yung bad news. Okay? Hindi promise yan. Tingnan nyo lang yung constructional sentence ni Paul. Is it a promise? Or this is an encouragement of Paul to them? Did God said to them na si Paul mismo, i-bless niya? Saka yung constructional sentence ni Paul, tingnan nyo, is it for him or for those whom he is addressing with? Diba? Is Paul claiming that promise o sinasabi niya yan doon sa kanyang mga kausap? Para maintindihan natin ngayon itong passage na to, para ma-prove ko sa inyo that this is not a promise. Actually, this is an encouragement. This is an encouragement. This is not a guaranteed promise na kapag inangkin nyo yan, ay bibigay sa inyo ni God yung hinihingi ninyo. Until now, there are many pastors who are using these passages in claiming that God will supply all of your needs. Okay? Kaya nga gagawin is hihingi siya. Kasi, lalo na, i-quote pa yung sinabi sa John na si God ay mabuting Father. Kung kayo nga na mabubuting Father, hindi kayo magbibigay kapag humingi ng tinapa yung anak nyo, hindi nyo bibigyan ng bato, o hindi nyo bibigyan ng alakdan, di ba? Or ng ahas, yung anak nyo humingi ng itlog. Kasi mahal nyo siya. How much more si Father? He is a good provider. Okay? So, ibinibigay ni God yung mga hinihingi natin. So, the problem is really Paul teaching this mentality na kumalat because of wrong interpretations by reading Philippians chapter 4 verse 19 alone. The problem is if you would read Philippians 4:19 lang, yan yung lilitaw na parang and my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Okay? Tapos sa magpipreach pa, halimbawa ay malaki ang boses, tapos malaki yung katawan with full power, yung kanyang pipreach. Tapos sasabihin pa, and my God! My God! Di ba? And my God will supply every need according to His riches in glory. Di ba? Pagaganon pa yung dramatization ng pagpipreach. Siyempre, wow! Wow! Isusupply niya. Lalo na kapag ginamit yung word na supply. And God will supply. Parang ano yung ibig sabihin ng will supply? Parang refuge, di ba? Parang Yolanda, na parang mayat-maya may dating ng mga relief goods. Pag sinabi niyong God will supply, walang putol yun. Ba? Sarap intindihin nun ah. Sarap isipin nun. God will supply all of my needs. Wow. Ang galing. Diba? Parang napakagaling. Napakaganda. Kaya lang, ito yung problem. Let us look at what is the context of Paul's message here. Saan nang galing yung sinabi ni Paul na God will supply all of your needs. Bakit ngayon binanggit sa mga taga-Pilipos? Okay, tingnan natin. Let's start with verse 14. Ang sabi ni Paul sa verse 14,
Ang sabi dyan, yet it was kind of you to share what? To share my trouble. And you Philippians yourselves know that in the beginning of the gospel, when I left Macedonia, no church entered into partnership with me in giving and receiving except you only. Even in Thessalonica, you sent me help for my needs once and again. Not that I seek the gift, but I seek the fruit that increases to your credit. I have received full payment and more. I am well supplied, having received from Epaphroditus the gifts you sent, a fragrant offering, a sacrifice acceptable and pleasing to God. Ano po ang sitwasyon ni Paul nung sinasabi niyan? Bakit niya yan sinasabi sa mga taga-Pilipos? Ano yung naaalala niya about the Philippians? Actually, there are a lot of Bible commentaries na sinasabi nila na yung Philippians daw is very well loved by Paul. Actually, Philippians, ang church in Philippi is well loved by Paul. Bakit kaya? Anong sabi dyan? Kasi ano? Nag-support sa kanya. Nung kanyang pangangailangan. Hindi nalingid sa inyo yung trabaho ni Paul besides the ministry. Ano yung trabaho ni Paul? Tent maker siya, di ba? Nagte-tent making siya. Pero, when he met the Philippians, the Philippian church, the church in Philippi, when he met the church in Philippi, the Philippian church supported him. Ang sabi niya dito, walang ibang nakipag-partner sa akin in sending and receiving. Sabi niya ganon. Na ano daw? And you Philippians yourselves know that in the beginning of the gospel, when I left Macedonia, no church entered into partnership with me. Kahit nung pasimula ko, walang nakipag-partner sa akin kundi kayo. Okay? At ang maganda dito, kahit wala na siya sa Philippi, kahit nandun na siya saan? Sa Thessalonica. Kahit na nandun na siya sa Thessalonica, hindi tumigil yung support ng Philippian church kay Paul. Okay? By the way, Philippi is a city of Macedonia. Macedonia is the bayan, the bansa. Okay? Macedonia ay isang bansa ng Roman Empire times. Okay? Isa ito sa mga malaking, hindi man malaki, kaliitang bansa ng East. Okay? Asia. Part yan. Tapos, part of it is the Philippi, isang city. Sa kanila kasi, sa atin kasi kapag ang city, laging meron tayong tinatawag na geographical size dito sa Pilipinas. Kaya nga hanggang ngayon, hindi pa rin maaprobahan ang Pateros bilang isang syudad kasi masyadong maliit ang Pateros para maging syudad. Okay? Pero nagtataka ko bakit ang Navotas naging city. Kasi ang liit-liit ng Navotas. Naging city siya. Okay? Sa kanila, walang ganon. Wala silang pakialam sa liit ng geographical territory ng isang bansa. As long na ito ay lugar kung saan maraming komersyo, maraming puok ng kalakalan, at maunlad yung isang lugar, pwedeng gawing city. Kaya yung Philippi is a city in the midst of Macedonia. Okay? So, si Paul, isa yan sa mga pinuntahan niya, isa yan sa kanyang mga minisyon, at this church, the Philippian church, okay, help him, yan, bibinatan na naman si Pastor, help him para masuportahan siya sa kanyang ministry. So sabi nila, sige Paul, kami na ang tutulong sa'yo, tulungan namin sa ministry mo para hindi ka na masyadong mapagod sa tent making. Kada biyahe niya is he's making tent habang nasa barko siya. So doon niya nakilala si Lydia sa Macedonia, papunta niyang Macedonia. Doon niya nakita because this Lydia and her husband is also merchants naman ng mga purple garments naman, yung mga binebenta nitong Lydia na ito. Purple garments are used by the rich people nung time nila. Kung makikita ninyo sa mga movies, yung mga mayayaman, they are wearing purple because purple is the color of the rich people nung time nila. Yun yung magandang kulay nung panahon nila.
So, yun yung binibenta ni Lydia. So, itong Lydia probably may kaya sa buhay kasi merchant siya. Then, he met Paul. And probably rin, malamang baka siya yung naging dahilan kung bakit nakapasok at nakapenetrate yung ministry si Paul ng gusto in the Philippi church. And knowing Philippi, they are rich people. Kaya nga hindi totoo yung hindi makakapasok sa langit ang mga mayayaman. Hindi totoo yun. Kasi tinuro ni Jesus, di ba? Mas mabuti pa daw yung camel na pumasok sa ayaw panidel kaysa yung mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. May mga nagtuturo na yung mga mayayaman hindi makakapasok sa kaharian ng langit kasi sinabi ni Jesus, hindi totoo yun. Ang sabi lang, mahirap. Hindi sinabing hindi. Okay? Mahirapan kasi katulad nung rich young ruler, di ba, nung tinawag na siya ni Jesus, benta mo yung yaman, hindi na siya makasunod. So, mahirap. Unlike sa mga walang ibebenta, wala naman ako ibebenta eh. So, tuloy lang, sunod lang. Di ba? Kaya yun yung sinabi ni Jesus doon. So, probably, itong mga Philippians ay may kaya sa buhay and they help Paul that much even when he is in Thessalonica. But, take note, Pastor, mayayaman naman pala itong mga taga-Philippi. No. Take a look of what Paul has said. That this is what? Verse 17, not that I seek the gift, but I seek the fruit that increases to your credit. Tandaan ninyo, hindi sobra lang sa kanila yung pinamigay nila o ibinigay nila kay Paul. Hindi sobra lang sa kanila. Hindi yung tipong parang, meron kasi ako excess eh. So okay lang, mayaman ako, may excess ako eh. Tingnan niyo yung sinasabi dito. Verse 18, I have received full payment. Ano ibig sabihin? All of Paul's needs are supplied. As in. So isipin niyo na, hindi na problema si Paul sa board and lodging. Okay, isa ito sa problema namin ngayon sa Pampanga kasi meron tayong mga workers doon na pinalayas sila. Na ang sabi ay kukup-kupin sila, pero kup-kup di alipin pala yung gustong mangyari. Kasi pinatulog lang sila doon sa place ng church, yung dating nilang church, mga estudyante namin ito, mga disciples natin. Pinatutulog lang sila, hindi naman pala sila pinapakain doon ng tama, hindi naman pala sila sinusuplayan ng kanilang mga needs. Tapos ngayon na pinalaya sila, wala silang utang na loob. So, sabi ko nga sa kanila, kung kapatid ang turing sa inyo, hindi kayo dapat tinuturing as alipin, dapat kapatid ang turing sa inyo. Tao kayo eh. Marunong kayong magutom, di ba? Tapos ngayon, pinapili kasi sila, sovereignty ni God, teaching ng sovereignty, o stay dito sa church. Sabi nila, sovereignty po ni God. Bible po. Okay, you have 24 hours. Alis kayo dito. Yung mga kapatid ngayon ay galing po ng Mindanao. Galing ng Mindanao, napunta ng Pampanga para mag-aral. So, wala silang tutuluyan. Okay? Pero, despite of, ganun yung ginawa sa kanila. They still stand. Okay? So, alis sila. Si Paul, when he ministered to them, he was well supplied. This Philippian group of believers supplied every needs of Paul. Okay? Sabi, I received my full payment. Lahat binigay niyo sa akin. At sabi pa niyan, and more. Hindi lang sapat, but sumobra-sobra para kay Paul, yung kanyang natanggap sa kanila. Hindi lang enough para mabuhay, but may pang soft drinks pa siya. Okay? Kagabi, when I was watching Eyewitness is one of my favorite documentary group. Lalo na pag si Cara David. Favorite ko talaga pagka si Cara David. Kasi, malapit na malapit kay Cara David yung mga mahihirap na mga bata, lalo na sa probinsya. Kahapon, pinuntahan niya yung mga mangyan. Okay? Yung mga mangyan na nagluluwas ng mga saging saba at gabi. Okay? Yung mga gabing binibili ninyo sa palengke, usually galing yan ng Mindoro, saka yung saging saba. I have friends din na mga mangyan before sa Mindoro. Yun yung kanilang kinabubuhay, nagtatanim sila ng mga saging saba. Okay? Para makarating yan dito sa atin sa Maynila, ibababa yan galing bundok, pasan-pasan ng mga bata. Okay? Each kid, okay, ranging from 5 years old hanggang 11, yung mga nagbubuhat. Okay? Nagbubuhat sa 1 kilo, kumikita lang sila ng piso. Isipin niyo yun. 1 kilo, piso lang ang kikitain ng bata sa pagbubuhat.
Okay? Ang binubuhat nila, each bata ay 300 kilos. 6 na kabang bigas yung bigat ng bubuhatin nilang each of them. Okay? Paano nila ginagawa? Siyempre, hindi nila kaya na isang bitbitan. Isipin nyo kung paano sila magpabalik-balik from the bundok, okay, papunta doon sa marketplace nila. Ang marketplace po, doon sa Calapan, Mindoro is beach. Okay? Pangpang. Okay? O hindi beach na paliguan ho, beach na batuhan. Walang naliligo doon kasi maragsa yung tubig. Yun yung parang feeling mo nandun ka sa loob ng washing machine kapag naligo ka doon kasi talagang nagsiswirl yung tubig doon. Okay? So itong mga batang ito, tinanong ni Cara David, ano yung favorite mong food? Ang sabi ng isang 5-year-old kid, kanin. Ouch! Yung mga bata dito sa atin, sa Maynila, sawang-sawa sa kanin at galit na galit pag walang ulam. Di ba? Sila, pangarap nilang makain, kanin. Pangarap. Nakakabiyak ng puso. Pangarap nilang kainin, kanin. Okay? So, pinakita kagabi, pinakita dun sa eyewitness, kung paano ipunin ng mga bata sa ibaba ng bundok, yung kanilang mga binubuhat, tapos babalik-balik sila, iniipon nila dun sa isang gilid ng puno na tinatabingan lang nila para walang makakuha ng kanilang mga ititrade. Tapos isasakay nila sa salbabida, sa balsa, para madala nila dun sa marketplace. Ganun kahirap. Tapos ang kikitain nila, piso per kilo. Okay? Ang nakakatuwa ito, ang nakakatuwa. Okay? When these kids already sold their merchandise, yung mga gabe, yung mga tawag dito, saging saba, meron silang place na pinuntahan. Okay? Nanood sila ng sine. Yung sine nila, alam niyo yung sine sa probinsya? Pinagtagpi-tagping kahoy, na merong upuang mahahaba, yung bench na, yung upuan sa probinsya na ginagawa sa pantango sa ilaw, yung tinutungtungan, yung bangko, di ba? Yung bangko, yung tawag natin ng mga Pilipino ay bangko, yung sayaw sa bangko, yan. Yung tinatapangan na yon, yung bangko, yun ang upuan nila, ang tawag nila sine. Okay? Kaso, ang pinapanood nila is 21-inch TV saka Betamax. Tapos yung movie pinapanood nila is 1980s movie. Okay, 1980s movie, pinakita nila doon. Kita mo talaga blurred na yung mga pinapanood nila. Pero halakhakan yung mga bata. They enjoy so much dun sa kanilang pinapanood. Okay? Pagkatapos silang manood ng sine, punta sila doon sa karinderya. Order sila ng tinolang manok sa 2 kanin. Each bata. At kitang-kita mo sa kanila yung enjoy nila habang kumakain sila. Tapos, ang nakakatawa doon, pinakita ni Cara David yung simple joy of these kids. Okay? Tapos, pagkatapos yung naligo sila sa batis, takbuhan sila kasama si Cara David, naligo sila doon sa batis. Okay? Para sa kanila, kumpleto na yung kanilang pangangailangan, sumobra pa. Meron pang bata doon, tumaya pa sa color game. Nakuha pang magsugal. Sa 300 pesos na kinita, nakuha pang magsugal. Kasi enough na yon para sa family nila. Feeling nila, sobra-sobra pa. Meron pa akong leisure. Nakapagsini pa ako. Nakain ko yung favorite kong kanin. With matching tinolang manok. Isang bowl ng tinolang manok. Maawa ka doon sa mga bata ngayon. Tapos, nakataya pa sa color game. Alam niyo yung color game na merong 6 na kulay, iba-ibang kulay, tataya ka ng piso, tama sa ace. Okay? Tapos meron dice na pagugulungin, kung anong color yung lalabas, yun yung panalo. Okay? Walang pakialam yung bata kahit matalo siya, basta ang mahalaga na enjoy niyo yung buhay. Okay? When Paul was in Thessalonica and in Macedonia, specifically in Philippi, all of his needs was well attended. Okay? Kompleto lahat ng needs niya. Hindi lang needs yung kanyang nakuha, but more. Ang sabi dito, more. Nakuha niya yung higit pa sa kanyang inaasahan. Sabi niya, I am well supplied. Okay, I am well supplied. Binanggit niya rin kung sino yung mga inutusan ng mga taga-Pilipay para makuha yung mga
gifts nila sa kanya. Okay, having received from Epaphroditus the gifts you sent, a fragrant offering, a sacrifice acceptable. When you say sacrifice, this means that this is not a sobra-sobra. Tama? When you say sacrifice, Paul knows na higit doon sa sobra-sobra nila ibinigay nila kay Paul. Ibig sabihin, kung naalala ninyo, hindi ko alam kung sino sa inyo gumagamit ng term. Kami sa office, pag yung isa na po-promote, lagi namin kinakantsawan yun. Oh, paduguin na yan! Magpadugo na yan. Alam niyo yung term na yun? Bakit magpadugo? Ano ibig sabihin? Blowout. Bakit blowout? Anong kinalaman ng dugo sa blowout? Kasi masasaktan siya di ba? Hindi lang sobra-sobra yung kanyang ilalabas, but yung out of his needs talaga. Kasi kami kapag nagkakantsawan kami sa office, ayaw namin yung magpa-blowout ng pero kasi alam naman namin na walang bearing sa kanya yung blowout niya. Kaya nga halimbawa, meron kaming isang kasamahan, tapos ang ipapakain sa amin, alam namin galing lang din sa, galing lang din sa kliyente niya, regalo lang, tapos yung ipapakain sa amin. Kinakantsawan yun, walang bearing, magpadugo ka. Yun yung namin. Dapat mas nasasaktan. Kapag nagpo-blowout, dapat nasasaktan. Ibig sabihin, mabigat, para damang-dama mo. Di ba? Para feel mo na talagang nilibre mo kami. Okay? Dito, ang sabi dito ni Paul, nag-sacrifice itong mga ito para sa kanya. Ibig sabihin, hindi naging madali doon sa mga tao, though parang hindi madali, pero naging madali lang sa kanila. Why? Kahit yung pang kanila na, they give it to Paul as a sacrifice. Sigurado ako na balitaan yun ni Paul. Sigurado ako na yung mga nagbigay kay Paul, alam ni Paul yung mga situations nila. Okay? Ano ngayon ang sabi ni Paul sa kanila? Because alam niya that these people sacrifice themselves for Paul's sake. Ano ngayon ang sabi ni Paul sa kanila? Ang sabi ni Paul sa kanila, having received from Epaphroditus the gifts you sent, a fragrant offering, a sacrifice acceptable and pleasing to God. Hindi ko kayo kayang gantihan. Hindi ko kayo kayang gantihan sa ginawa niyo sa akin. Ano na lang sabi ni Paul? And my God shall supply all of your needs according to His riches. This praise is a praise of gratitude. Okay? Ito pong mga praises na ito ay isang praise ng gratitude. Okay? Parang sinasabi ni Paul, wala akong magagawa sa inyo Wala akong magagawa sa inyo in return. But my God shall supply all of your needs. Parang sinabi niyo lang na para kayong tumulong sa isang walang kakayanan, tapos ang sabi sa inyo nung tinulungan nyo, si Lord na po ang bahala sa inyo. Gets nyo? Yun yun. Si Lord na po ang bahalang magbalik ng biyaya niya sa inyo. Yun yung praise. Hindi yan promise. That is a gratitude. Utterance of Paul sa kanila na si God na lang ang bahalang gumanti sa inyo. Okay, sa kabutihang ginawa niyo, si God na ang bahalang gumanti sa inyo. In fact, hindi nagtuturo si Paul ng abundance at ng prosperity. Wala. Why? Tingnan nyo. Balik tayo ng konti pa. Verse 10. We will dig deeper. Bago binanggit ni Paul yung patungkol sa Philippi na sumusuport sa kanya, binanggit niya muna kung ano yung natutunan niya sa buhay niya. Verse 10 hanggang 13. I rejoice in the Lord greatly that now at length you have revived your concern for me. Yan. Nagpapasalamat siya sa mga taga-Pilipay. Probably, nung sumulat si Paul, kaya siya sumulat sa mga taga-Pilipos. Kasi part ito ng papasalamat, malamang naka-receive si Paul ng gift from Pilipay.
Kasi ni-revive yung concern sa kanya eh. Ibig sabihin, naka-receive si Paul ng something from the Church of Philippi. Okay? Sabi niya, you were indeed concerned for me, but you had no opportunity. Ibig sabihin, matagal na hindi nakasupport itong Philippi kay Paul. Pero, gustong-gustong tumulong ng itong mga taga-Philippi kay Paul, kaya lang wala silang chance. Probably malayo si Paul, hindi nila alam kung nasaan si Paul, pero nung nalaman nila kung nasaan si Paul, nung nandun na siya sa isang place na kung saan man sumusulat si Paul ngayon, nalaman nila nandun, nagpadala kagad sila sa LBC. Di ba? Isang araw padala. Di ba? Isang araw lang yung padala. Nagpadala na sila kagad. Talagang, baka nga JRS, hindi. Baka FedEx pa. Abroad eh. Abroad. FedEx, baka mas mabilis. Di ba? Talagang gumawa sila ng parang para makarating kay Paul yung tulong nila. Yung kanilang support kay Paul. Sabi ni Paul, not that I am speaking of being in need. Hindi dahil sa may kailangan ako, sabi nga, hindi dahil sa nangangailangan ako, for I've learned whatever situation I am to be content. So, anong natutunan ni Paul? Maging kontento kahit every situation, kahit anong sitwasyon niya, kailangan niya maging kontento. Yun yung theology ng buhay na natutunan ni Paul, ang maging kontento. Eh bakit marami ang nagkiklaim sa mga claims ni Paul bilang prosperity? Eh hindi naman yun yung point ni Paul. Ang point ni Paul, maging kontento. Bakit maraming gospel preachers ngayon, pag kino-quote si Paul, madalas is God will supply all of your needs according to your riches and glory. So ask God. Ang layo. Ang layo. Kasi ang gustong ipakita ni Paul na kontento ako sa buhay. Pero thank you. Thank you dahil binigyan niyo ako. Pero, sa totoo lang, marunong akong makontento. Kahit anong sitwasyon ko, I know, kaya ko to. Okay? Hindi ako pinababayaan ni God. I know how to be content. Ano pa natutunan niya? Verse 12. I know how to be brought low. Alam ko paano maging mahirap, maging kulang, pinakababang baba. Alam ko yun. Imagine, Paul, tandaan ninyo, noong time nila po, ang means of transportation ay through, wala pang wheels noon. Wheels was just invented late na. Di ba? Ang means of transportation usually ay through ship. Di ba? Hindi rin bebeli yung mga maliliit na bangka. Ang mga maliliit na bangka ay pang mga gilid lang yan, ng mga bay. Okay, pangingisda. Pero kung ikaw ay magta-travel ka, it used to be ships. Okay? Kaya nga, kung nanonood kayo ng mga pelikula, kung sino yung may ship, sila yung mga conquerors. Okay? Lahat ng mga mayroong means of transportation, sila yung mga conquerors. Okay? Nung sinauna pa, mas ancient pa, kung sino maraming horse. Kung sino maraming horses, sila yung mga matitinding bansa, kinakatakutan. Why? They can conquer kasi may mga horses sila. Marami silang pang-travel. Okay? Tapos, later on, natutunan din ng tao na mag-travel through ships. So, nagkaroon ng mga battleships. Okay? So, kapag ikaw ay marami kang ship, ikaw ay mayamang bansa. Okay? Alam nyo ba na hindi madali ang mag-travel through ship? Dahil noon, hindi pa uso ang compass. They are just using the nature as their guide, as their map. Okay? Kung saan sisikat ang araw, kung saan lulubog, kung saan nandun ang buwan, ang mga bituin, yun lang yung kanilang compass. Noon, yun lang ang mga compass. Okay? Hindi rin nila sukat yung layo ng travel noon. Kung ilang nautical miles, walang ganon noon. Walang mga nautical miles. Kung ilang knot yung bilis ng kanilang travel, walang ganon. Okay? Walang ganon. Di ba? Sino sa inyo nakasakay na ng barko? Sinasabi yun eh. Ganito kabilis kung ilang knot. Okay? Yung knot, yun yung speed. Sa land, yun yung kilometer per hour.
Okay? Yung kilometer per hour or miles per hour sa abroad. Sa barko naman, knots. Yung knots, yun yung bilis. Gaano kabilis. Sabi, we are running, ganyan. Sailing pala, in gantong knots. Okay? Tapos yung layo naman, halimbawa, kung matatandaan niyo yung Scarborough Shoal, binabanggit nila yung nautical miles. Iba yung nautical miles kasi sa milya lang sa lupa, iba yung sukat nun. Hindi nila sinusukat ng pareho yan, magkaiba yung sukat nun. Okay, wala pa nun. Noong time na yun, wala pang ganong ka-precise na technology at that time. Isipin nyo yung tagal na pwede nilang itagal sa barko. When Christopher Columbus discovered America, sino nakapanood ng Columbus? Hindi napanood doon. Oo, merong pelikula, Columbus, 90s yun. Pinakita doon yung movie, doon sa movie, na dumating sila sa point na pati yung bota, as in leather na bota. Kasi yung bota nila noon leather, hindi katulad ng bota natin yung goma. Okay? Sila noon leather, iniisip nila, leather to. So kung leather yan, ano yan? Hindi lang po yun. Saan galing ang leather? Balat ng hayop. Okay? Ang ginawa nila Christopher Columbus, dahil sa gutom nila, nilaga nila yung leather. Tinry nilang kainin. Okay? Tapos yung mga namamatay nila, meron pang mga teorya, may mga teorya pa, na yung mga nagkakasakit at namamatay nilang mga kasama, kinain na nila. Sa sobrang tagal nila sa laot. Okay? Kaya nung nakita nila yung Amerika, land. Okay? Nila Christopher Columbus, sabi nila, India! Nakita na nila. Kasi nakita nila yung mga red people. Yun yung una nilang na-meet yung mga red people, yung mga natives of America in Texas, di ba? Yung mga red Indians, ang tawag natin, red Indians. Tingnan nyo dati, yung mga batang 80s, ano ang concept nyo ng Indian? Indian pa na. Di ba? Ano yung concept natin ng Indian? Ang Indian, merong balahibo ng pabo o ng manok na nakaganon. Pag pumunta kayo ng India, walang ganon. Ang mga tao sa India, sila yung mga balbasarado, na mahaba ang buhok, kamukha nila Nostradamus, di ba? Mababaho. Yeah? Yung mahaba yung suot nila na kulay puti, na parang mga Arabo. Yun ang mga itsura ng Indians. Kaya hindi na credit kay Columbus yung discovery ng Amerika. Though he is the one. Hindi niya tinawag yung place na yon, ba't tinawag niyang India? Ibig sabihin, nagkamali siya. Okay, nagkamali si Christopher Columbus. Ang gusto ko ipakita sa inyo doon, ganun katindi. Jokean nga namin yun nung college kasi sa world history. Sabi ko doon sa teacher ko, ma'am, tingin ko yun sa sobrang gutom nila, hindi na nakilala ni Christopher Columbus. Kaya nasabi niya, India. Akala niya, India yung narating niya. Kasi hindi naman talaga nila iniisip na makakarating sila sa Amerika. No one expected that they will go to America. Hindi nila alam na mararating nila yun. Akala nila, ang kanilang expedition talaga Asia. Kaya nga si Magellan, di ba, nakarating sa Pilipinas. Hindi naman Pilipinas yung target ni Magellan, but I think Morocco yung kanilang target. Kaso nga, dahil wala pang buo yung map, hindi pa wala pa silang mga alatsamba kung saan sila nakakarating. Okay? Since the Philippines has many spices, so inisip nila, Morocco rin. So, land sila dito. Akala nila nasa Morocco sila, hindi nila alam sa Pilipinas sila. Later na lang nila nalaman na nandun pala sila sa Mactan. Nandun pala sila sa Pilipinas. Actually, hindi pa nga buo yung Pilipinas nun. Mactan pa lang yung kanilang narating. Okay? Hindi pa Pilipinas. So, yung island pa lang ng Mactan yung kanilang napuntahan. So, ganun kahirap ang pag-travel. Yung naranasan ni Paul, yung sinabi niya, I know, I experienced, I've been brought in low. Alam niya yung hirap at gutom sa loob ng barko. Meron pang time na shipwreck si Paul. Di ba? May time na shipwreck pa si Paul. Sabi, ilang araw silang lulutang-lutang doon sa laot. Di ba? Wala pang Coast Guard nung time na yon. Wala pang Coast Guards nun Hindi pa uso yung Baywatch.
Di ba, na pagka merong aksidente sa laot, merong helicopter na nagro-roving around, tapos tatakbo na si Michael Hasselhoff, may dalang orange na salbabida, hahagis na gano'n. Tapos biglang tutugtog na, I'll be ready. Wala pa nun eh. Wala pa mga lifeguard, wala pa mga coast guard yung time na yun. Oh, wala pang parola. Hindi pa uso yun. So, alam ni Paul yung situation. And he is a missionary. Okay? Missionary na hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo sa bansang yun. Okay? Hindi mo alam kung ano mangyayari sa bansang yun. Hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo kung saan ka mapadpad. Okay? Mahilig ako manood ng mga epics kasi usually, nakikita ko yung mga ancient times. Kasi tayo ngayon masyado ng moderno. The biblical times are in ancient modes. So, at least makalapit man lang ng konti sa itsura ng ancient times. Okay? Nung napanood ko nga yung Game of Thrones, may mga times doon, yung mga kasama nila, kung saan sila mapadpad, doon na lang sila titira. Okay na kami dito. Napunta kami dito sa The Wall. Puro yelo rito. So, na lang kami, mag-a-adjust kami dito sa kung ano yung habitat na meron dito. Isa naman napunta doon sa grupo na, ang tawag nila, brotherhood. Nandun sila sa loob ng mga forest. Magagaling silang mamana, mamalakol. So, nakita niya na meron siyang silbi doon. Dito na lang ako. Okay na ako dito. Nung araw, ganun eh. Alatsamba. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Alatsamba. Okay? Kahit ano pa yung craft mo, hindi mo alam kung anong mangyayari. Ganon kahirap ang buhay nun. And Paul experienced that. But the Philippian church helped him. Okay? So sabi niya, I've been brought low. Ano pa? I've been brought low, and I know how to abound. Naranasan ko rin ang maging masagana. Wow. So, either the situation he has, maging mahirap man siya, magutom man siya, o matulog man siya na busog at masarap matulog ng busog. Sa meeting namin sa office, alam na yon ng mga kaopisina ko, huwag yung pakakainin si Jonet ng masarap. Kasi pag pinakain ako ng masarap, hindi na ako makakontribute. Sa kung ano man yung pinagmimitingan. Bakit? Kasi gano'n na ako. Okay na yan. Ang hilig ko pa naman okay na yan. Lalo na pag masarap yung kinakain. Yung kinain pala. Tapos naka-aircon kayo. Sarap, di ba? Alam niyo yung feeling, di ba? Ano kayo sa conference, yung upuan namin doon, talagang gumaganon yun. Kaya alam ng mga kasama ko yun, pagka may meeting, wag akong pakakainin ng masarap. Kasi pag naparami ako ng kain at natutukan ako ng aircon, ay, patay. Wala na kayong mahihita sa akin. Oo. Sa seminar daw, huwag daw papakainin si pastor. Baka naman magkulap ako. Huwag naman ganon. Okay? So, I know, sabi niya ganon, I know how to be abound. Kaya ang sabi niya, in any and every circumstance, I have learned the secret of facing plenty and hunger. Naintindihan ko ng sikreto kung paano ko haharapin ang maging masagana at maging kulang. Ano daw yon? Ano daw yon? I can do all things through Him who strengthens me. Yan. Ito pala, hindi na naman promise. Ito pala isang bagay na nagpalakas kay Paul. Na alam niya na kontento siya sa sitwasyon niya. Yung pala yun. Kaya pala yung I can do all things through Christ, ay hindi pala yan i-apply kapag kayo ay i-interviewin. Pastor, I know I can do all things through Christ who strengthens me. Ba't mo sinasabi yan? May interview po ako mamaya eh. Hindi pala yun para doon. Okay? Bakit? Sinabi pala yan ni Paul kasi alam niya ang maging kontento. Okay? So ano ang pinapakita dito? Pinapakita dito yung natutunan ni Paul na maging kontento. Doon muna tayo ha. Pinapakita dito na natutunan ni Paul ang maging kontento. Kung natutunan niya yung maging kontento, hindi siya nagtuturo ng prosperity. Yes or no? Yes.
Nung sinabi niya yon na natutunan niya yung maging kontento sa buhay, sabi niya, magagawa ko yan lahat. Bakit? Si Christ na siya tumutulong sa akin. Kahit mahirap pa ako, kahit mayaman ako, hindi ako pababayaan ng Panginoon. Pero ngayon, nagbigay kayo sa akin. Okay? Kaya ako ay lubos na nagpapasalamat. Pero alam ko na yung binigay ninyo ay hindi lang basta-basta para sa inyo. Bagkus dumugo kayo dito. Di ba? You sacrifice for me. Kaya ngayon, ito yung pasalamat ni Paul. My God shall supply all your needs. Kung papaanong sinuplayan ni God si Paul, alam niya, God will supply all their needs. Kaya ano, pastor, ang matututunan natin dyan? Gusto ko maintindihan ninyo that this is not an assurance na magiging plenty ang buhay natin. God is teaching us to be contented on every situation that we have. And we should learn that. Hello? Yun yung una. Pero don't worry. Because He knows everything. Because we can do it. Why? Because God will strengthen us. Okay, malungkot. In need kayo, plenty kayo, God is the one who makes it or do it. Tama? Kaya okay matakot. So, paano natin i-apply pala yan, Pastor? Hindi pala ito para sa mga tao na sinasabi lang or kiniklaim lang na isusupply ni God yung needs nyo. Hindi pala yan para lang maklaim nyo yung needs nyo. Binibigay pala yan ni Paul sa kanila bilang pasasalamat, bilang paalaala ng gratitude. Hindi ko kayo kayang suklian. And my God shall supply all your needs. Paano yun? Para saan natin i-apply ito? Paano natin i-apply? I-apply natin yan bilang paalaala dun sa mga taong tumutulong sa atin, sa mga taong alam natin na tumutulong sa iba. Hindi lang tumutulong sa inyo. But those persons na tumutulong din sa iba. Pag-pray natin sila. Okay? That God will supply their needs. Actually, kung mapapasa nyo yan, si Paul ay nananalangin para sa kanila. In silent. Paul is praying, Lord, tulungan niyo po sila. Kasi alam ko that they gave their best. Please, bring them back. Okay? Sa lahat ng mga nakasama ko ng kumain, have you remembered how I prayed? Especially when you bless my family during lunchtime or dinner at nakasama namin kayo. Have you remember how I prayed for you? Do you hear? Do you listen how I prayed for you? I'm always asking that God would bring you back the blessings that you gave us. Because I know that you give these blessings. Dumudugo din kayo doon. Kasi hindi naman tayo ganun kayayaman dito, although naka-purple si Ate Flor. Oo, though naka-purple si Ate Flor, hindi naman ibig sabihin na sobrang yaman natin. So, every time na binibless nyo kami, I know na dumudugo din kayo doon. You know what I'm saying, right? Diba? So, ganun din yung sinasabi ni Paul, Lord, bless mo sila kasi binless nila ako. Actually, let's look at the attitude of Paul. Every time that a person blesses him, he is praying for them that God would bring back the blessings that they gave to Paul. Let's ask God na i-bless yung iba. Huwag nyo tingnan yung sarili nyo. Lord, bless nyo ako, bless nyo ako, bless nyo ako, bless nyo ako. Puro ganun eh. Diba? Let's pray for other persons. Pray for those who bless you. Pray for those who can't bless you, but those who wanted to. Diba? May mga tao hindi kaya. Alam nyo, ako po ay, allow me to use the words. Every time na alam ko na meron kayong binibigay sa amin, tapos yung binibigay nyo is, I know, na mahirap yun dahil out of your, kumbaga, best ninyo, yung binibigay nyo para sa amin, gusto kong tanggihan eh.
Kasi alam kong kailangan nyo. Pero ayokong gawin yun dahil alam ko na ginagawa nyo yun out of love. Okay? Sabi ko nga lagi, tapos bigla meron pa magsasabi, Pastor, pasensya ka na dito. Anong pasensya? You gave it out of love. Bakit pasensya? Thank you po. Thank you po. I always thank you. Every time that you're giving something for us, especially to my family, I'm always thanking you and I'm always asking God, hindi ko man, actually, pinipilit ko na maibalik din sa inyo yon. Kaya nga, there are times, ako naman, in our efforts, kami naman yung magbalik sa inyo ng blessings na yan. Kasi yun yung yun yung brotherhood, yun yung love, yun yung magkakapatid. At damang-dama namin pag ginagawa yun, especially meron magre-regalo, birthday or Christmas or special occasion, may magbibigay sa inyo. Minsan parang sasabihin ko, wag na po kayong mag-abala please kasi alam ko na mahirap ito para sa inyo. But I thank you so much sa ginagawa nyo. Yun yung sinasabi rin ni Paul. Ganon din yung sinasabi ni Paul. So, mga kapatid, every time that there is somebody you see na kailangan din niyang ma-bless, pag-pray nyo rin. I-bless nyo rin. Let us learn from the Philippi church, the Philippian church, that even though it is hard for them, let's bless them. Okay? Tapos, let us also learn from Paul that even though he can't give anything, sabihin nyo na lang sa kanila, and my God will supply all of your needs. Walang kinaibahan, dito ako magtatapos, walang pinagkalayo when Peter and John was in the temple and they saw a crippled man. Anong sabi nila? Silver and gold have I none, but a gift I have for you. In the name of Jesus, walk. Wala akong pera eh. Si Jesus lang ang meron ako. Okay? So, ang iiwanan ko sa inyo mga kapatid is always for us to have a genuine concern for one another. This passage is about concern and love. This is not about seeking your self-centered motivations and greedy wants. Okay? Para magkaroon ka. Hindi. This is all about giving to another person the blessings that God has with you. Or if you don't have, pray for that person. Pag-pray mo. Okay? So, tayo lahat. Let's pray. Let's have a pause for a moment. Tapos isipin ninyo kung sino among the brethren, kahit nandito man o wala, ang nangangailangan ng panalangin nyo right now. Though we have prayed earlier, I know that you have in your mind na mayroong tao na nangangailangan ng prayer ninyo. So, for a minute or two, please, let us pray for them kung sino man siya. Let's pause for a while. Let's pray for that person. Father, thank you for teaching us that this passage was included in Paul's writings to the Philippian church. So, sa pamamagitan nito, Lord God, ay ipakita sa amin kung paano tinuro ni Paul na pinakita niya yung kanyang natutunan. He was contented in every situation because you are the one who strengthens him. And Lord God, natutunan din namin kung paano magbigay itong mga taga-Philippi na even though it hurts them, but they still give their best for the sake of their brother Paul.
I pray that help us to have a heart like them. Also, Lord God, help us to have a heart like Paul that knows how to be contented. And also, Lord God, though Paul don't know how to bring back again or give back again the blessings, he uttered the encouragement and the gratitude to them, saying that you will be the one who will give them back and supply their needs according to your riches. I pray, Lord God, that this would be understood by most of us, by all of us. And we pray, Lord God, na tulungan niyo po kami na sa aming pamumuhay Kristiyano, magkaroon kami ng contentment, though we also pray to give us a heart that knows how to reach out to others who are in need. Help us also, Lord God, to have a heart who knows how to be gratitude, to be grateful, kung paano mag-extend ng pasasalamat ng aming gratitude sa iba, Panginoon. Kung paano kami tumanaw, Panginoon, ng aming pagpapasalamat dun sa mga tao na umaabot sa amin sa bawat aspeto ng buhay namin. Help us to have a heart like that, just like Paul. Thank you, Lord God. I pray na tulungan niyo po kami. A grateful heart. A grateful heart. Yet, humble, O Lord God, before you. Kayo po ang mag-ingat sa bawat isa na magkaroon ng ganitong klase ng puso. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.